maganda. Ang atin ho, bibigyan lang ho natin ng tamang daan ang mga tao. Ano po? Ha? Tama ho ba? Yan ang tularan ninyo! Hindi pala sa punta doon. Kayo natitipitan namin ha. Punta tayo, kakarga na po namin sa kanya. And Sir Roger, tatanggalin din po ito. Oo, tatanggalin. Natitipitan na namin yung puto lahat. Inaatake namin. Petang yun, wala na. Dandan. Bahay yan eh. Opo. Ay giniba natin. Hindi nila akalain na darating nahahanapin ni DPOE ng Quezon City yung nawawalang ali. Nagawa ka ng negosyo, bibigyan mo ng espasyo yung bibili. Na hindi naman yung bibili nandito. Purong. Pagmamahal. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. Para walang gulo. Kasi pag kinumpis kaya, mahirapan tayo. Basta yung obstruction ng bukod natin. Kasi sa totoo lang, hindi natin ang tinatanggalan mo dito, trabaho eh. Kapag trabaho ang tinanggal mo, nakaroon talaga ng malaking problema. Okay? Yun lang obstruction ang kukunin natin. Sidewalk to. Ito na pala, mga circuit. Ito, kasama na natin linis dito. Tsaka yung mga tayo ng mga manok. Saka yung yung may panukit ba kayo? Kunin nyo na para hindi madali. What is up guys, Papa here, Purong Pagmamahal. Good morning mga puro, Wednesday, June 29, 2022, 8:15 in the morning. Sama natin ngayong araw na to ang DPOS SID, Security and Intelligence Division, ng ating hepe. Okay. Ay si Roger Quaresma. At kasama rin daw po ang DPOS Assert. Ang natin mga dito, puro. Tindahan. Pero obstruction ha. Kaya mga puro, mga nagsisimula ng mga movable, na lang natin, itabi natin sila. Ha? Movable, tabi. Pero yung mga permanent daw na ilagay, tulad ng mga extension doon sa public road, tanggalin natin yun. Kaya mga puro, at rainy season na at kailangan na nating i-clear yung mga marami na dapat natin kasama na linis dito. Yes sir. Pala dalawang pala dyan. So ibig sabihin ang gagawin natin dito, hindi lang hindi lang pati linis na natin, kakayanin natin. Sabi. Hintay lang natin sila, pangalis na tayo. Alright. Good morning po sa Roger Quaresma. Mabuhay po kayo, Bossing. DPOS SID. Bossing, ano po ba yung main objective natin ngayong araw na ito? Okay, may complaint dito about sidewalk clearing doon sa mga nagtitinda tulad ng dati, ginagamit ang kalsado sa pagtitinda at kuminsan nagtatayo ng mga semi-permanent structures na sila doon. So ito nagiging sanhi ito ng obstruction ng pedestrian sa street. Kaya ang gagawin natin, balik kalsada tayo, lilinisin natin, tatanggalin natin ang obstruction at to the extent na pakikiusapan natin yung mga vendor. Pagka hindi mapakiusapan, mananatili ta, baka kumpiskahin natin yung nila, mga items nila. Sir Roger, last question po, may kinalaman na po ba ito sa kumbaga bagong na-appoint na DILG secretary or sa utos ng DILG o wala pa po? Sa totoo lang, ordinansa ng Quezon City ang ginagawa natin dito, na lahat ng street sidewalk and pathways should be free from all obstruction, kasi yun ay pedestrian para ma-maintain natin yung public safety. Instead yung mga tao maglakad doon sa highway, doon sa kalsada, dapat bigay natin yung dapat sa kanila. So yun ang objective natin. Thank you so much po, Officer Sir Roger Quaresma, ang ating chief ng DPOS SID. Mabuhay po kayo mga puro. So yung mga puro, at ito ay initiative ng local government natin sa Quezon City. Wala pa tong kinalaman dahil meron na tayong nakikita mga post na nag-warning na yung DILG na i-open yung mga kalsada ulit through sa bang barangay. So nag-notice na sila sa mga barangay, pero hindi pa daw po ito
Pero nakakaramdam na tayo ng kalinisan ulit ano sa mga darating na panahon dahil nga panibagong mga leader na yung uupo sa ating gobyerno nasyonal. So mga puro, ayun naman ang lungsod Quezon ay pagdating sa initiative, kalinisan, kaayusan. So yun, as much as possible, pakikiusapan, pag di kayong pakiusapan, wala tayong magagawa. So hindi i-confiscate yung kanilang mga gamit. Alright, saludo Dipos SID. Let's go guys, di pa natin alam kung saan. Di pa natin alam kung saan yung ating location, pero antabay lang mga puro. At kasama rin ng Dipos Assert. Alright, let's go guys. Alright, shoutout mga bossing Saludo mga boss. So mga purog, galing lang tayo sa Barangay Pasong Tamo. Doon sa Barangay Hall, nag-coordinate tayo with the barangay para sa gagawin nating clearing operation ng mga sidewalk with regards sa obstruction. So kasama nga natin ang Dipos SID, Security and Intelligence Division, at ang Anti-Squatting Division, yung ASERD. So tatlong e-trike tayo mga puro ng mga personnel or officers, and isang malaking truck, at kasama rin natin ng mga representative ng mga barangay. So yeah, hindi pa natin alam yung specific location, pero dito nga yan sa Barangay Pasong Tamo. Alright, let's go guys. Saludo Dipos. Big shoutout Sir General Elmo San Diego, ang ating hepe ng kabuuang department ng Dipos, and under the leadership yan ng ating puting mayora, Mayor Joy Belmonte. Let's go guys. Hi guys, nandito tayo sa location at kasama natin Dipos SID. Tantayin lang natin yung truck para pagka clear ng area, diretso sampa na agad sa sa truck ng basura. Let's go guys. Ito, may-ari na ito. Sa mga puro, narinig nga natin kanina kay Sir Roger Quaresma na objective natin is i-clear yung area with regards sa obstruction. Katulad nito, wala na sidewalk. At the same time, lilinisin na rin. Wala na madaanan yung tao namimili sa kalsada na. Hiling po namin yun. Sama tayo dito kay Officer Fernandez. So mga puro, as much as possible makikiusap tayo, pero pagka hindi natin napakiusapan, kukumpiskahin natin yung mga dapat kumpiskahin kung ayaw nila tanggalin. Pati mga illegally parked vehicles mga puro, pinaalis na rin para lumawag yung daanan, yung area. Mga puro, ang dami natin. SID ASERD. At meron tayong mga tools, mga maso, pala, para if ever may mga naka-fix na structure, naka-permanent structure, ay gigibain po natin. Pagpesmas ka, sir. Pagpesmas ka. Eto mga puro, yung kanilang mga paninda nasa sidewalk na. Mukhang babaklasin na yung mga extended nilang mga lona-lona.
Tapos yung ibang team natin mga puro, ayun, nagsisita rin doon sa kabila. Tapos didiretso na sila. Wala helmet si kuya. Ito mga ano, kapungapin nila. Ito mukhang pinatatanggal ni Bossing tong extended nilang ano, extended structure na nung kanilang negosyo. Kukunin na po namin yan. Sir, tanggalin na namin ito, sir. Alright mga puro ano, pinapasok muna pero susunod daw, sabi ni Bossing kukunin na natin yan, kumpiskado na. Ayun yung iilan lang yung kasama natin na mga nagli-lead sa atin sa traffic. Sila yung mga huli ng mga walang helmet. Ayun mga puro, isang buong structure na palang tindahan ito. Oh, ano siya, natatanggal siya. Parang nilagay lang doon, tapos parang naka-fix na. Lagi yung mga paninda. At sa kabila naman mga puro, pinatatanggal din ni Bossing yung ano, yung nakaharang din na parang tindahan din, pero mga halaman naman yung nakalagay. Ito pinatitikita ni boss, yung mga naka-illegally park din. Ito na mga puro, yung inaantay natin, clearing operation talaga na pagpapalabas ng sidewalk. Tinatanggal na yung mga obstruction. At ano po to, local government initiative. Hindi pa man nagbababa ng papel yung DILG, nagsimula na ang lungsod Quezon, ating gobyerno dito sa Quezon City, para ayusin ang lugar. Mga puro pinatatanggal na rin ito. Puro halaman lang yun nakalagay. Hanggang doon tayo manutulong. Ayun sa Roger Quaresma kasama natin mga puro. Ayun na, tinatanggal na rin po itong ano, extended na tindahan. Nawala yung sidewalk pa. May nawala yung sidewalk. Hindi namin kukunin yan mga Yan mga puro, wala po tayong kinukuha paninda. Puro lang po tayo kumukuha ng mga structure na mga upuan, mga tindahan, mga table, ganyan. Pagka hindi na talaga ano, yung parang katulad nila sobrang laki na. Pero kunyari yung table na ganun, maliit lang, binawarningan lang, pinapapasok na lang. Tapos wag nilang ibabalik na sa susunod. Pero pag ganito kalaki, ayan, nakafix na po yan, so kailangan na talaga tanggalin yan. Mga por, nagkakatikatan pa rin dito ng mga ano naman, ng mga walang helmet. Mga puro, as much as possible gusto natin makover lahat kasi sabay-sabay na po yan. Pero nag-iisa lang po tayo, kaya eto, isa-isang tutok lang tayo. Hindi tayo sigurado kung piskado yung ano, yung parang table na yon, na parang cart na tindahan. Pero muka mas sa malamang. Sir Roger Quaresma, good morning. Tao dito, oh. Grabe, tao dito. Alright, sunod tayo dito kay Bossing.
mga puro yung mga paunti-unting ganyan kasi yun yung ano, nagagayahan din yung iba. Ito, nakakita rin ni Boss Roger, nakaharang na rin sa ano, sa bangketa. Pagkatapos may mga table sila sa bangketa rin. Basta importante makita natin yung daan. Importante makita natin yung daanan ng tao. May nahuli pa tayo doon na ano, walang helmet ulit mga puro. Dito naman nililigpit na nila. Nililigpit na rin nila dito yung mga lagpas-lagpas. Tapos ang dami natin nakikita doon ng mga ano, mga parang naka-fix na structure. Mamaya madaanan natin. So yung mga puro, mukhang nakikiusap yung may-ari na huwag kunin yung kanilang tindahan. Pero sabi ni Boss Roger, pakaibalik lang din. Kaya ang gagawin is tatastasin. So i-dismantle yung tindahan. Grabe, nakalibre pang ano sila, libreng giba. Puro, ang team po natin, ang Luzon, Quezon na hindi po antay sa mga nagnenegosyo at naghahanap buhay. Ilagay lang po natin sa tama. Okay? So kung meron naman na, actually meron naman na silang tindahan. So I think hindi naman na siguro kailangan na sakupin pa yung sidewalk para lagyan pa ng extension. Alright mga puro, proceed tayo. So ito mga puro, winarningan na rin yata. Exo. 5 days delay po to. Ano ha, nanay, ha? 5 days. Kasi ho, 5 days daw. ang complaint ho, galing ho ng ano eh, ha?
5 days, 5 days. Eh mga bro, ito pala tatanggalin din. Sir Roger, tatanggalin din po ito. Oh, tatanggalin. Kaya lang nangako sila 5 days. Alright. Thank you so much po. So yun mga bro, 5 days yung binigay ng team natin. Nangako naman si Mami na tatanggalin nila within 5 days. Ito rin yung sabi na nga ba, lagpas eh. Grabe, listan din to. Paki ano nga ninyo? Wala. Ayun mga bro, yung magsi-self-demolish na lang yata sila. Ayan, within 5 days babalikan natin. Permanent structure. Permanent structure. Pag hindi sila nag-comply, tayo po gigiba. Ang pagkakaiba po kasi nun, pag sila nagiba, at least maaayos nila yung pagtanggal. Natin si Telesin Philippines mga puro. Andito tayo ngayon sa SM Annex 3rd level. Pasyalan nyo sila. Talaga naman pinagkakatiwalaan natin. When it comes to vlogging accessories, nabili tayo ng battery para sa GoPro natin. At Telesin Philippines, thank you so much. Grabe yung quality. At the same time, yung value. Abot kaya. So, big shoutout kay Boss Harold. Thank you so much, bossing. God bless po. Hanapin nyo lang si Ate Erica pag papa-assist kayo dito. Ayan, sa Telesin Philippines. Thank you so much po. Ayan, punta na kayo dito guys. 3rd level, SM North EDSA Annex. Nandito lang sila sa gitna. Yes, purong pagmamahal. Grabe guys, actually, mas matagal pa tong yung buhay nito kaysa dun sa original battery ko na GoPro. Kaya quality talaga pag Telesin. Ayan, so wag na kayo maghanap ng iba. Meron rin silang Shopee and Lazada store. Telesin PH, Telesin Philippines guys. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung walang papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.